Ahoy, kamusta mga Rep-Up Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to magpapakuntun tayo ng idea. Paano nga ba ako nananalo sa tuwing ako'y mangangas na mag-trade and scalp o mag-position trading, momentum trading, or day trading? Na kung saan yung position trading na ginawa ko sa my BTC, ang tawag doon, asapaka. Kumbaga, ito straightforward yan ng peso cost averaging. Asa pa ka, Alexonse, systematic, strategic, peso cost averaging. Yun ang ibig sabihin yun. Pero sa ibang term, kagaya ginawa ko sa nanalo ko ng malaki yan sa BTC. Sa ibang term ng asa pa ka, position trading or momentum trading. Ibig sabihin yan, po-position ka, aabangan mo yung murang halaga. Kapag naandun ka na, i-hold mo as much as possible para mas matamis yung kitaan. Ganon yung asa pa ka o position trading or momentum trading. At the same time, sa ibang thoughts and vision, position trading is day trading. Iba yung logic and psychology ng scalping. Kasi yung position trading, maghihintay ka na makailang panahon dyan. Position trading, momentum trading, maghihintay ka ng ilang panahon dyan. Kailan ka sasabit at kailan ka bibitaw. Position trading, momentum trading, day trading, usually by days ang paghihintay mo para manalo ka ng mas matamis na kitaan. Pag sa usapang scalping, yung process mo sa day trading, process mo sa day trading, position trading, momentum trading, all the way sa straightforward na peso cost averaging. Yung duration nun, pwedeng mag-last ng few days, few weeks, few months, few years. Lahat ng duration na yon, magpapol yan dito sa pinakamas maikling panahon. Scalping sa loob ng ilang minuto lamang. Matagal na yung isang oras na scalping para manalo ng $100 per day, no, per few single trade lamang, per few single trade lang, panalo ka na. So ngayon, kung mapapansin natin, ang daming isang katutak na indicator dito na you don't even have to fuck around sa dami niyan. Meron ka nga bang oras para ararin lahat yan? Yan, nakikita mo, ang daming mga pautot na indicator. Samantalang, how the fuck did I fucking win such kind of craziest na profit sa isang araw na few $100? Geto lang yan mga repapis. All you have to have is MACD, RSI, stochastic, at moving average na oscillator. Pwedeng diskarte, MACD lang, RSI lang, tapos candlestick. O kaya, candlestick lang, isang moving average lang, RSI lang. Regular candlestick, isang moving average, plus RSI. O kaya, candlestick, moving average, plus MACD lang. O kaya, candlestick, moving average, stochastic, MACD, okay na yon. O kaya, kahit wala ng stochastic, MACD na lang. O kaya, kahit wala ng MACD, RSI na lang. O kaya, wala, na-guess nyo, diskarte nyo na yon. Kagaya ng the way ako mag-trade and scalp, laging 3 indicator lang. Usually nga kahit hindi na indicator. Kumbaga ano na lang moving average tsaka candlestick na lang, okay na. Pero ito, good example. Okay. So may kita ngayon natin dito yung MACD daw. Okay. Yung MACD umaakyat dito. By that time, ang itsura ng stochastic paakyat din. Okay, pati yung itsura ng RSI paakyat din. Ganyan mo siya i-visualize. Mag-think inside and out of the fucking box ka. Kung pabagsak ang ginagawa ng MACD, edi yung RSI man at stochastic, ganun lang din ang ginagawa niyan. Kung pataas ang ginagawa ng MACD, etong RSI at saka itong stochastic, parehas lang ang gagawin ng flow o movement. Ultimo pati itong moving average, ganun lang ang gagawin kung
pataas yung direction ng MACD. Pero kung pabagsak direction ng MACD, di itong RSI tsaka stochastic, ganun lang din magiging itsura. At lalo na, ganun lang din magiging flow ng moving average pabagsak. As long as descending ang MACD. Descending yan. Tapos, ito naman yung ascending. Na-guess yung idea. So, ngayon, basically, pagdating sa moving average, it doesn't fucking matter what kind of moving average ang ginagamit mo. What matters the most ay dalawang klaseng term. Above versus below. Napakadali lang nito mga repapis. Masyado kang tanga at bobo na rin at the same time nakikiepal, buraot, nervous ka lang sa Alex Onsepa Canton video shit na ito, hindi mo pa ginalingan. Mas matalino ka pa sa akin. Gets mo? Every fucking online. Puta, million times nang sinabi ito. Pero siyempre, iba nga kapag ako ang nag-deliver. Hindi ka ba nagwagwapuhan sexy yan sa bigote ko? Nai-guess yung ibig ko sabihin? Iba yung the way na magturo ako. Iba yung the way na mag-explain ako sa kung sinong baka ng inang estudyante ko. Nai-guess nyo? Estudyante ko man o hindi ko kayo estudyante, isido. Iba yung dating. Remember, Alex 11, nag-iisa. Gets? So, syempre, etong nagsisilbing above, eto yon. Above the candlestick, yung moving average. Yung below, eto yon. Below the candlestick, yung moving average. Eto, below. Eto, above. Eto, below. Eto, above. Eto, above. Eto, above. Eto, below. Di ba? Parang tanga lang, di ba? Ang daling matuto. Nakinervyos ka lang sa usapang Alex 11. Puta, natuto ka nang wala sa oras ng above versus below the fucking candlestick. So ngayon, gagawin mo lang naman, gete, ha? Kung usapang sa trading and scalping, position trading, momentum trading, puta, lahat ng trading, lahat na may ing, may dalawang klaseng application. Sell, short. Tapos, buy, long. Okay. Kailan mo i-apply yung sell short at kailan mo rin i-apply yung buy long? Sige, tingnan natin ang pack. Sell, short. To, buy, long. Kailan mo i-apply yung number 1? I-apply mo itong number 1 kapag may naka-above the candlestick, yung moving average. I-apply mo naman itong buy long kapag naka-below the candlestick. Gets? Kung in-apply mo dito, yung mismong sell short, kapag bagsak niyan dito, doon ka panalo. Kung in-apply mo naman banda dito, yung buy long, umakyat ang presyo dito, doon ka panalo. Matatalo ka lang sa sell short kung halimbawa, dito ka mismo nag-sell short, umakyat yung presyo dito, talo ka. Matatalo ka lang sa buy long kung halimbawang dito ka bumili, bumagsak ang presyo dito, talo ka. Gets? Tangina, masyado kang tanga bobo pag wala kang na-gets dun. Tangina, suntukan na lang tayo, bobo mo eh. Pinaliwanag ko na yung terms and condition ng below versus above. At lalo na, kaka-explain ko lang kung ano ang total difference ng sell short versus sa buy long. Ngayon, whatever shit na mga pinagsasabi ko dito, i-apply, implement mo sa any time frames, any
duration or length. By days, by weeks, by months, by year, by dekada, by minutes, by hours. Diba? Okay. So, sa dalawang application na sell short, buy long. Majority population ng Pilipinas, 99% population ng Pilipinas, ang applicable lang sa mga kokote nila, buy long. Kasi mas madaling mag-sink in sa kokoteng kamote, buy low, sell high. Mambabarat ka from the very start ang gagawin mong action. Ito yung market price, hindi ka agad bumili, mambabarat ka. Nandito na yung market price pero nambabarat ka pa rin. Pero nandito na yung market price, doon ka ngayon, nag-buy long. Tapos umakyat ng presyo dito, umakyat dito, o diyan laki ng kita mo. Ngayon, kung dito ka nakapangbarat, umakyat ang presyo dito, ang laki ng kita mo. Eh kung dito ka nakapangbarat, medyo maliit lang ang kita mo. Lalo na dito, kung dito ka nang barat, medyo maliit lang ang kita mo. Kung halimbawa, yun nga, hinold mo yung position na yun hanggang dito. Pero mas malaki ang kita mo dito, secondary mas malaki kita mo dito, medyo maliit ng konting kita mo dito. Di ba? Ang tawag ngayon doon, po-position ka lang. Ngayon sa scalping, ganun lang din yun. Imagine mo na lang itong chart na to, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Gets? Mag-think inside and out of the box. Ang laging goal mo ay mambarat sa usapang buy long. Bibili sa law o malapit sa law, lalong na sa buwakan ng inang pulang numero. Testing natin. Bumili ka sa katangang kabobohan mo sa berde. Okay. Makikita ngayon natin. Bumili ka dito. Pero, na puta, pagkabili mo dito, puta, panalo ka naman. Bumili ka, kulay pula. Puta, panalo. Tingnan mo yung pagkapanalo ng pula na ito. Tingnan mo naman pagkapanalo ng berde na ito. Nakikita mo diferensya. Sige. I-apply pa natin sa ibang sa ibang senaryo. Bibili sa lo, malapit sa lo, pulang numero. Ikaw naman tangang bobo ka, bumili ka dito, pulang numero. Pagkabili mo, kung kailan ka bumili, saka bumagsak. Tang inang yan, yung madapa ka sana. Huwag ka bibili sa mataas na presyo kasi matatalo ka. Bumili ka dito. Talo ka? Gets mo? Berdeng numero yan, yung tinira mo. Pero nanalo ka. Eto, pulang numero tinira mo, pero natalo ka. Bakit? Hindi mo kasi na-apply na implement ng maayos kasi yung above versus below. Gets? Hindi mo na-apply ng matino eh. E di lalo na, hindi mo na-apply ng matino yung demand and supply. Yung tumiro ka, yung sinunod mo, yung advice ni Alex Sonsa, bibili sa lumalapit sa loob pulang numero. Puta, binili mo nga dito, pulang numero. Yes, tama. Ang hindi lang tama, ang bobo mo. Alam mong past transaction yan galing dito eh. Tapos bibili ka dyan, siyempre more on reversal yan. Common sense, ito, sa area lang na yan, sa area na ito, ay lumalabas falling wedges. Neges nyo. Sige, dito ka bumili. Mapa, pula, o berdeng numero. Panalo ka. Bakit? Yung position kasi na ito, napakalayo ng distance dito. It doesn't fucking matter anymore kung above yung moving average. What matters the most, position na ito, pula or berdeng numero ang tinira mo, galing dito. Kaya no, fucking wala, umakyat ang presyo. Ngayon dito, bibili ka rito. Alam mong past transaction ang galing dito. Ano possibility, probability? Ano possibility, probability? Tingnan mo ito.
tignan mo ito. Di ba the same shit? Ha? Di ba the same shit? O, alam mo na agad. Tang inay niya, masyado kang tanga bobo pag hindi mo na-gets yun. Hindi na para explain ko pa. So, bago ka mag-trade, kunyari, ito yung tinitignan mo, whatever shit na time frame ito, which is naka-time frame tayo ng 1 day. Ayan o. Yung length or duration natin, 1 day. Kapag ganyan, tignan mo ng maayos. Ha? Tignan mo ng maayos. Hanapin mo yung mga points ng double top, double bottom, falling wedges, rising wedges. Tsaka yung above versus below. I-guess, no? Hanapin mo ang double top, double bottom. Ha? Hanapin mo ang double top, double bottom, rising wedges versus falling wedges. Saan siya nagsiswing high, swing low. At hanapin mo na rin yung trade range, tapos yung sideways, which is lahat dyan consolidation event. Sige. Testing kunyari ta. Testing. Una, gawin natin double top, double bottom. Okay, let's try to figure out. Double top, double bottom. Double top. Double top. Double top. Double top. Double top. Double top. Yeah. Hanapin naman natin double bottom. Double bottom, double bottom, double bottom, double bottom. Kapag double bottom, pak, ha? Kapag double bottom, pak, ganon. Kapag double top, double top, double top, double top, pak, ganon. Hanapin naman natin ang falling wedges versus rising wedges. Falling wedges. Pak. Ganon. Falling wedges. Ha? Falling wedges. Pak. Ganon. Falling wedges. Hop. Falling wedges. Pak. Ganon. Tingnan naman natin yung rising wedges. Rising wedges. Pak. Ganon. Rising wedges. Ha? Rising wedges. Ha? Pak. Ganon. Pak. Ganon. Falling wedges, rising wedges. Tingnan natin. Double top, double bottom. Tingnan naman natin ang above and below. Above, pak. Below, pak. Above, pak. Below, pak. Ganon. Now, ikaw tangang bobo ka, matalino ka na ngayon. Matapos mong panoorin itong video na to. Ngayon magsisilbing kang literal tanga at bobo pag nakalimutan mo pa to. Tangina mo ka. Tangina mo bobo mo. Palbural ka nang, di mo pa ginalingan. Ayop yan. Okay. Dito naman tayo sa idea na kunyari, moving average lang at MACD lang ang ating pinagbabasihan. Above versus below plus MACD. Yan lang ang pagbasihan natin. Sige, mag-start tayo sa above. Above the candlestick, tingnan mo nangyari
sa may MACD. Descending trend. Pak, ganon. Bumagsak ang presyo. Okay. Above yan. Tingnan natin yung below. Below. Tingnan mo yung MACD. Ascending trend. Lumipad ang presyo. Pak! Ganon. Okay, ulitin natin. Sa ibang naman, terms and condition. Kapag above, yung histogram laging pumapalo ng pabagsak. Di bumagsak ang presyo. Kapag below, ang histogram laging nasa negative or positive, umaakyat. Pak! Neges nyo. So, laging isipin natin, kung halimbawa, kasi geto yun may positive side at negative side yung MACD. Ang lagi mo lang iisipin sa tuwing may nagko-crossover. Lagi mo iisipin, kailan siya nagko-crossover. Kung ang posisyon ng histogram nasa positive at nag-crossover sa negative, ibig sabihin yun, wala na magiging kalakaran kundi red prices. Kung halimbawa ang histogram ay nag-crossover from negative to positive side, wala na magiging labanan kundi green prices. Red, green, pero majority green price ang labanan. Red, green, pero majority ang magiging labanan red. Magiging labanan kulay red as long as nag-crossover from positive to negative. Magiging kalakaran green prices as long as nag-crossover from negative to positive. Yeah? Ulitin natin sa ibang terms and condition. Kapag sabihin na lang natin sa positive side, kapag uti-uting lumalaki yan, bullish. Kapag yung pure green histogram lumalaki na lumalaki, uptrend. Kapag ang pure histogram na kulay green, nag-light green, bearish. Habang nag-light green, lumilit, downtrend. Ganun ang isipin natin. Ngayon, kung halimbawa nandito naman tayo sa negative side, kung pure red, lumalaki ng lumalaki, downtrend. Kung from pure red, naging light red, uptrend. Pure red, downtrend. Light red, uptrend. Diba? Ulit, sa positive side, kapag lumalaki yung green histogram, bullish uptrend. Kapag yung pure green, naging light green, lumilit, downtrend. Anak ng puta, marunong ka na ngayon. Alam mo na agad, kailan ka sasabit at bibitaw. Parang awa sa sarili mag-value ng time. Kung gusto mo pang matuto ng whatever shit na kagaguhan ng ganito, na nga. You can come and join my fucking online masterclass para sa mga much wider and deep education. Paano ka mag-trade and scalp, kagaya ng mga nakikita natin dito na whatever shit na kagaguhan na post ko dito sa aking official financial Facebook page, Alex Once, Business Management Consultancy. Yun nga lang din natin makita ngayon. Okay. Yan, nandito yung mga post ko and everything. Katulad nito, paano mo magagawa yung manalo agad ng ganyang kabilis, which is ang gamit ko dito ay yung XM competition o XM challenge, whatever.
Tapos pati yung actual niya, katulad nito. Yung rank niya, rank number 1, 12,000 lang siya. Versus putang inang yang hype ako, 31,000. Di ba? Partida, may talo pa yan, pero 31,000 yung balance ko. Di ba? Di panis yung rank number 1. At bukod pa doon, ito, actual kong account na may pera. Isang araw, panalo ng few $100 nang hindi ako nangangailangan mga kapital ng super laki. Kagaya ng very constant na pagpo-post ko, pagpapakita ko, demonstration ng mga trade and scalp ko. Gets, parang awa sa sarili, mag-value ng time. Kung gusto mo matuto mula sa akin, bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time sa aking online masterclass. I-message, i-call mo ko dito sa aking official page para malaman ko kung ikaw ay well qualified para sa aking oras. Lalo na para sa aking sinashare na knowledge sa aking Baka ng Inang Alex 11 online masterclass.